We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Woohoo! We Can Do It, isang panlingguhang palatuntunan weekly program na kung saan, sabi nga ni Ate Maru, tinatampok natin ang mga programa ng mga kwentong may kwenta. Ano po? Play with words ito eh. We can do it. Minsan nagdudueto kami ni Ate Maru, pero rare yun. Pero ang totoo nito, kakayanin natin. We can do it sa tulong ng Panginoon. Well. Ay, talaga namang isipin mo, Ate Maru, napakabilis lumipas ang panahon, pawakas na ang Mayo. I know, and you know what? Next month, our Far East Broadcasting Company will be celebrating its 77th Amazing. anniversary, Nakakatuwa. and we also have a special guest during that time. So, Okay. ibalik natin ang ating special guest last week because we enjoyed. He's a very witty person. You know, he talks a lot, and we love that. We love that. Wala tayong dead air. Maganda. Let's welcome back our guest last week. Our brother in the Lord, Mon Villanueva. Well, Right. thank you for having me back. Welcome It's so much fun. I had a great time last time. So ngayon, I'm so glad that I'm back. I'm so happy. I'm grateful for the invite for me to be able to share some of my stories to our listeners out there. I know. Maraming salamat po. Salamat din po. Tiga saan po ang mga Villanueva sa Pilipinas? My dad is from La Union, Santo Okay. Tomas, La Union. And then he married my mother who is from Asingan, Pangasinan. Okay. Yeah, talaga naman full-blooded Ilocano, ano? Full-blooded Ilocano. Well, half-blood Pangasinense kasi my dad is Pangasinense. They spoke Pangasinan, Pangasinense. oo. But my mom, the mom side in Asingan, they spoke Ilocano. So, yun ang aking unang lengguwahe. I dream in Ayun. Ilocano, ika nga nila. Talaga naman, ha? Marami tayong, Brother Mon, marami tayong mga manonood at kapakinig na marunong mag-Ilocano. Pwede bang batiin natin sila sa napakagandang dialect? Ayaw na imbag nga aldaw, malam, rabi kada kayo amin nga dengdengag dito'y programa tayo ti radyo. Diyos ngina apo kada kayo amin. Diyos diyang Nina. Authentico, pati accent ni Mon eh. Talagang Ang pa din galing, ano? Aba. GI na GI talaga. Yes, no? genuine Ilocano talaga po ito. Yes, absolutely. Ako tuwan-tuwa dito sa kapatid natin sapagkat ang daming larangan na kanyang pinasok, nag-mass-comm siya at Nag-law. pumasok sa law pero iba-iba ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At ang maganda kay Brother Mon, pag tinanong mo siya, wala nga tayong dead air eh. Kaya yung iba I pag know. in-interview mo I like it. motivate mo pa eh. Kaya si Brother Mon parang kanyan eh, parang diesel engine niya. Pag sinimulan mo, tuloy-tuloy. Talaga. Talaga DJ na DJ eh. Ganyan ang mga... Yan. Talaga. Pinapagalitan kami ng station manager pag may dead air kami before. So, I big know. no-no. Big no-no. Oo, And then, it's a no-no. It's a no-no. It's a Talaga no-no. ang dead air. Yeah. Mon, noong Sabado, dahil natin pinag-usapan patungkol sa eskwela mo, yung mga komplesimiento, mga kung saan ka na nila ng Panginoon. Nasaan ka na ngayon, Iho? At ano ang ginagawa mo ngayon sa panahon ito, Iho? ngayon po kasalukuyan nandito po ako ngayon sa Southern California, sa Orange County po. Ako po ngayon Okay. ay kasalukuyang nagke-caregiver, nag-aalaga po ng mga matatanda dito. So ayun, Maganda yan. kasi nung nagsimula ako dito sa California, may kaibigan ako. Nung lumipad ako, I stayed in Seattle for 1 week and then I have a friend. Sabi niya, uy, may trabaho dito kasi syempre nagbabakasyon pala ako. Tourist lang ako noon, di ba? Yeah, Sabi niya, may trabaho dito, baka gusto mong subukan. Sabi niya, i-try mo lang. Hindi kailangan ng papel, yung under the table, so etc. So I flew from Washington to Orange County. Nagsimula ako. Yung unang inano sa akin, napakahirap. Para sabi ko, naku, hindi ko kaya. Yung alam mo yung PT na sinasabi nila, yung alam niya na, yung PT, yung lilinisan mo yung tao. Tapos it was so hard at first. Umiiyak ako every single day. Sabi ko, Lord, bakit ito? Pero sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, parang meron dahilan ba't ako nandito? May dahilan ba't inalaw ng Panginoon na nandito ako ngayon? So, yun ang nakapagpatibay sa akin para magtuloy-tuloy. Ngayon, took me years na tuloy-tuloy ngayon.
sabi ko, naku, kaya kong magkanegosyo. So I tried to open up Mm. my own agency noon, more than 10 years ago. Tapos yung kapartner ko, I was gonna say unfortunately, but fortunately, nabuntis yung asawa niya. So they had to go back to the Philippines kasi nga sabi nila hindi nila kaya mamuhay na sa Amerika. They need yayas and they need Oh, people to yeah. help them. Mhm. So Mhm. they went back to the Philippines. Ako naman, naiwan dito mag-isa. So I was the face of the company. Ako yung nagma-market. Ako yung kumakausap sa kliyente. Ako yung kumakausap sa mga doktor, Mhm. sa mga anak. Ako yung lahat. So para sabi ko, it's too much. So I had to close down the business para sabi ko, para hindi para sa akin napakahirap. So bumalik ako sa mag-aalaga. But still in the same industry as yung pag-aalaga nga ng matatanda. Naging activities Mm. assistant director din ako. We try to entertain yung mga matatanda papunta sa mga, we try to give them activities para ma-stimulate yung kanilang brain, ma-stimulate Mhm. yung kanilang physical uh, strength, ika nga. So yun, Correct. ginawa sa mga ginagawa ko yun noon. Then I was also trained to one of the first people na trained dito sa Southern California na SingFit. I'm not sure yung SingFit po kasi nga when you sing daw, your brain uses a different part of your brain uh, sa pagsasalita. So when you talk, you Mm. use different part of the body. When you sing, you use different part of the brain. So they Mhm. Mhm. trained me to do SingFit to simulate the function, the brain, the thinking of the elderly. So isa po yun sa mga ginagawa ko. I had so much fun doing that kasi nga I love singing. Ngayon, to fast forward to now, I'm nag-aalaga po ako ngayon ng matanda. And yung isa sa mga alaga ko was maybe a few months ago. Unfortunately, nawala po siya. So ngayon, Mm. minsan hindi po madali yung pag-aalaga kasi nga minsan impatient yung mga matatanda. Minsan talagang hindi sila cooperative. So you would have to be Mhm. very, very patient. So pero ang laging nagpapatibay ng aking loob ay sabi ko, you know what? God sent me here for a reason. Amen. I Amen. always ask Yes. God, bakit ako nandito? So one time, isa sa mga kliyente ko, I'm so happy kasi this is so fresh, kasi a few months pa lang ito, yung isang Okay. doktor, a world-renowned doctor, he's actually Mm. the first surgeon who did a heart transplant dito sa California. So talagang kilala Okay. siya. He's a multi-millionaire. Pero napaka-stricto niya daw noon. Tapos medyo Mm. nag-click kami. Pero Hudyo siya. Jew siya. So hindi siya naniniwala. Nakakausap kay Jesus. So Mm. nakakausap ko yung mga anak. Sabi ko, yung anak kasi na-convert na into Christianity. So sabi ko sa kanya Okay. one Oh, I time, see. tinanong ko, do you think we can talk to your dad? Sabi niya, oh, that's impossible, Solomon. Really impossible. Pero at the back of my mind, sabi ko, nothing is impossible with God. So sabi ko, Amen. bago ako pumasok sa bahay niya, nagdadasal ako, Lord, I pray that this is gonna be the day that he will be saved. Lagi yun, araw-araw yun. Kasi minsan pag nagsasalita ako, because I don't want to impose my faith, and alam mo Correct. naman dito sa California, baka ma-in trouble pa ako, ma-demanda pa ako dahil nga, of course, you Naman. cannot, hindi Tama. pwede kasi nga, nako, hindi ka Right, pwedeng right, ng ano mo, ng right. faith mo. Dapat Mhm. pinipersonal mo lang yan. So, but then again, that's a Oo. challenge for Christians. But then, sabi ko, hindi pwede ito. So, inuunti dinadaan ko sa dasal, tapos pag kinakausap ko siya, pinapaliguan, minamasahe ko, sabi ko, one time, nagkaroon ng opening, sabi niya, you know what, I want to die, but I'm so afraid, sabi niya. Mm. Mm. You're afraid of what? Well, afraid kung saan ako pupunta after this, sabi niya. You know what? I'm sure where I'm gonna go. You want me to share your house? Sabi ko sa kanya, I'm sure that Mm. when I'm gone here on earth, I know that I'll be going to heaven. Praise God. Gusto mo kung paano gawin yan, sabi ko. Tapos, sige, tapos biglang, ang tagal pa, it took another days, bago pa, or probably weeks. Pero inuunti ko siya, every single day, I try to plant in his mind na, lagi kong sinasabi I always tell him, you know what, we live on earth, life on earth is fleeting. We're like a flower, here today and gone tomorrow. Wala nang kwento. Mhm. So, Mm. we're like a Mhm. smoke na nawawala na kaagad. So, we have our life here on earth compared to eternity is just a speck of dust. So yung buhay natin, of course, we should be preparing for eternity. But then again, a lot of people don't know how to get there. But then Mm. again, sabi ko sa kanya, I have the answer to that because, my faith and my Bible tells me that as long as you confess with your mouth and believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord. Of course, you have to repent of your sins, accept Him as your Lord and Savior, then you will be saved. So Mm. eventually, actually 2 weeks bago siya talagang na-bedridden na at hindi na siya makapag-function ng mind niya. Yeah. Nakapagdasal kami, sabi ko, Mm. hey doc, are you ready? We're not sure of tomorrow. I think we have to secure your eternity. Gumanon ako talaga sa kanya. Oo. Noong Yeah. una natatakot pa ako. Siyempre baka kung anong gawin niya. Pero parang at that point para bang gusto na niya mamatay. Pero sabi nga niya, I wanna die kasi he's suffering. He had Parkinson's na talagang hirap na siya. 14 years Mm. he suffered Mhm. from Parkinson's. So sabi ko Wow. sa kanya,
if you die, at least we know that you're gonna go to heaven. So again, nagdasal kami, and then tapos nung natuwa ako kasi nga nangyari yung pinagdadasal ko. Tapos naikwento Mm. ko sa kanyang anak, sabi niya, Solomon, talagang nangyari. Kasi tuwang-tuwa yung anak niya. Sabi niya, I'm gonna Oo. cry, Solomon. Sabi niya, because Wow. I'm sure that he is the most difficult person to share with. Kasi nga, trinay na rin pala ng kanyang anak noon. Mga anak. Kasi Ah, napakahirap yan. Kasi nga, syempre, brilliant mind, brilliant, parang Yes. bakit ako makikinig dyan? Eh, isa ka lang na empleyado or whatever, Sometimes the Yeah. enemy would try to trick you into thinking, think lowly of yourself kasi nga para bang empleyado ka lang, you don't have the right to speak up. Mm. Pero hindi tama 'yon. So we have to really mhm. speak and tell, you have to be very boldness in sharing our faith to other people. Maski sino pa sila, hari, kings or whatever, and we have to be very bold in Mm. sharing our faith. So yun ang nangyari. Long story short, na naligtas po siya. So I'm really very Amen. happy about that. So I think to our viewers, our Yes. listeners out there, I think Yeah. Go I ahead. think yung tatanungin niyo bakit kayo pinadala ng Panginoon diyan. Baka kayo po ang magiging ugnayan para Mm. mai-connect ang taong iyan para sa kanilang eternal life, sa buhay na walang hanggan, which is so minsan talagang kailangan natin maging bold sa ating pananampalataya in sharing Correct. the word of God to other people. So, Mhm, yun po. Wow. mhm. Napakahaba ng Mm. sagot na naman sa napakaiksing tanong. But Maganda nga at kung maraming insight kaagad na binibigay sa atin si Brother Mon. At na rinig natin yung sagot ni Brother Mon, sa amang tayo naroroon, meron dahilan ng Panginoon eh. Isipin mo, hindi makakakilala sa Panginoon yung taong ito kung hindi doon mm. sa pagbahagi ng Ebanghelyo ng ating kapatid na Mon dito sa taong ito. Ano po? Nagkamali po ba ang Diyos? Hindi po eh. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya lagi nasa lugar ng Diyos, tama ang kanyang patnubay sa bawat panahon. Mhm. Kaya Mm. nakakapagpala yung binahagi sa atin ni Brother Mon na ang kanyang buhay ay talagang pinapagamit niya sa Panginoon. Nasaan man siya naroroon. Nakakatuwa na ang ating mga buhay ay nagiging mabisang patotoo para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Mhm. Mm. Mm. Kaka-bless ang ating kapatid na Mon. Wow. Wow. At nag meron ka din bang kwan pa rin ngayon, iho? Meron ka pa din ginagawang pagdi-DJ o naka-pause muna ngayon yan? Naka-pause po yun. One of Mm. the things, kung may magtatanong sa akin anong Hmm, gusto kong gawin sa buong buhay ko, okay. I really wanna hone kasi parang napakahilig ko magsalita. I really love public speaking. I wanna do that. I did vlogging before. Nagba-vlog po ako. And Mm. then unfortunately hindi ko po naituloy-tuloy yon. So that's one of the things that I want to do. As a matter of fact, a few months ago, meron akong na-interview na isang drug addict na Hmm, nag-homeless for Mm. 5 years. Oh, So wow. through the word of God, eventually na nakilala niya ang Panginoon through the Adult Rehabilitation Center ng Salvation Army dito sa Anaheim, California. So he was transformed, he was changed. So bilag ko po yun, 1 hour po yung aking interview sa kanya, more than 1 hour, 1 hour 17 minutes to be exact. Kaya lang sabi ko parang yung pagsasalita ko parang nakakahiya. So every time I watch the video, I cringe, para bang that's not me. Parang nakakahiya yung pagtatanong ko sa kanya. Pero a Oh. few days ago, God reminded me na sabi niya, panoorin mo. So when I tried to watch it in whole, narinig ko yung mga sagot nung mama. Napakagaling. Parang sabi ko, napaka-anointed. Sabi ko, it's not fair for me not to be sharing this testimony Yeah. dahil lang sa selfishness ko na feeling ko ang pangit-pangit ng pagkaka-deliver ko ng mga tanong. So pero Mhm. yung Mm. sagot niya napakaganda. Yung talagang everything points out to God changing him, not on his own might nor strength, Yeah. para siya magbago. So nagbago siya sa of course sa tulong ng Panginoon. So ngayon shinare ko po 'yun. So to answer your question, nagba-vlog po ako ngayon ng kaunti. So gusto ko pong i-develop 'yon. So gusto Mhm. kong That's ituloy-tuloy nice. 'yon para mag-interview ng mga tao na binago ng Panginoon sa mga feeling Yes. nila na napaka-imposibleng sitwasyon, sa mga Mhm. sitwasyon Mm. na parang feeling nila wala nang katapusan, puro dilim. Sabi nga nila, there's mhm. light at the end of the tunnel. So eventually, just keep on one foot in front of the other. Ganun lang po. So sa mga nakikinig na naman ngayon, so marami siguro mga pinagdaraanan ngayon,
tuloy lang po ang lakad, one foot in front of the other, and eventually makikita rin niyo po ang liwanag. And minsan nga, yung mga yung dasal natin, parang feeling natin, hindi natin, because I came to a point where hindi ako marunong, parang feeling ko, I don't know how to pray. And you know what, sometimes one of the best prayers is, God help me. Ganun lang kasimple, for Yes. help. Yes. And then Mhm. he will definitely, his hand is not too short for him to reach down to you, and he will help you and pull you out of the pit that you are in. So yun po ang aking Yeah, wow, wow, wow. Praise God, praise God. Mon, well, I was talking to you before. You mentioned to me, because you were a DJ, and you cannot preach as a DJ in your program, kasi hindi naman siyang pang Christian Christian yes. program, no? But then you mentioned to me about, because I asked, paano ka naging living witness of the Lord Jesus Christ sa imong pananampalataya? If you cannot do that as a DJ on radio, ano ang alternative mo for that case? Mm-mm. Yes, okay. With regard to sa aming management, sa aming mga katrabaho, I try to do things excellently and para makita nila na may kakaiba sa taong ito. Ngayon Yun. sa tao naman, sa aking mga tagapakinig, of course hindi ako pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Although sometimes nagsasalita ako, pero hindi yun talagang full-blown preaching nga. Yeah, So yeah. isa sa mga alternatives ko minsan, because I have modesty aside, nagkaroon din po ako ng fans club sa Philippines. Talaga. Wow. So hindi ko alam, mga ilang daan din po yata. I like that. Siyempre. Nagkaroon ako ng fans club na the Friends of Sermon and stuff like that. So I have fans, and then sometimes our church, the Salvation Army in the Philippines, would have events, and they would invite me as an MC. So ako Right. nag-MC. So I call my fans to come over. And doon, syempre, pag nandun na sila, wala na silang choice kundi marinig. Hindi man ako repeat, please marinig nila yung mga preaching ng aming pastor, di ba? Saka naman. So, Ay, naku, matutuwa si William Booth sa inyong ginagawa mo yan. yes, exactly. So William Booth po, sa mga hindi po may alam, is the founder of the Salvation Army. Right. Sa East London po sila nagsimula. So yeah, so yun po ang ginawa ko. So so naririnig nila at the same time kasi yung mga fans ko naman, hindi naman sila mga mayayaman. But then again, we have this thing sa Salvation Army wherein we collect money para itulong sa iba. So minsan yung mga fans, sila mismo ang nagbibigay. It's not much, but you can feel the sincerity of their heart in giving and sharing whatever they have, maliit or malaki. So yes, ganun po. So Amen. yes, yun po ang sagot, Ate Maru. Ay, nako. I like that. Ang Because tawag natin din Mari, ang tawag sa media o kaya sa entertainment world ay fans. Pero yun ang ating sphere of influence, yun yung ating scope of influence na meron tayong mga taong maaaring maabot sa pamamagitan ng ating influensya sa kanila. Ano po, kay Brother Mon, yung kanyang mga tagahanga. Ano po. Speaking of fans, pwede ko po nang batiin yung mga fans ko sa Pilipinas. Dalawa lang yun Hi Junji, Ana, yun lang po. Yun lang po ang fans ko But kidding aside, yung ginagawa ni Brother Mon, tandaan niyo, sino man kayo, pakinggan niyo po ito. You don't need to be a preacher. Hindi nyo kinakailangan maging sikat na artista, sikat na mga awit. Right. Lagi ang tao meron kayong tinatawag na sphere of influence, scope of influence. Maaari kapag anak ninyo, kasama nyo sa trabaho, kasama nyo sa inyong neighborhood, gagamitin kayo ng Panginoon para maabot ninyo sila. Ngayon, isang maganda narinig ko kay Brother Mon, na ang kanyang pangangaral is pamamagitan ng kanyang buhay. May sinulat na aklat si Joe Aldrich, ang tawag doon ay lifestyle evangelism. Na ang kanyang pangangaral na salita ng Diyos, pagbabahagi ng Ebanghelyo, is pamamagitan ng ating buhay. Alam niyo, madalas ang iniisip natin sa evangelism ay yung tuwirang pangangaral ng salita ng Diyos. Bahagi iyon. Pero tandaan niyo, pinakaisang epektibong paraan para tayo makapagbahagi ng Ebanghelyo ay yung ating buhay. Pag nakita ng tao ang pagkakaiba natin, meron tayong binagong buhay, maganda ang ating patakaran, mga manggagawa, maging excellent workers kayo. Nakikita ito ng inyong mga amo. Yes, Ano man ang inyong tungkulin, kahit kay katulong sa buhay,
magandang patutuo, magandang testamento at magandang mensahe ang inyong buhay pag nakikita si Kristo sa inyo. Pinakamabisang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay ang ating buhay. Minsan ay may na-interview ni isang mahusay na ebanghelista at ang kanya sinabi ay ganito, na binabahagi namin ang Ebanghelyo una with our lives, and if Yes. it becomes necessary, we use our lips. Mm. Yes. Una sa buhay muna namin, pangalawa Mhm. sa amin labi kung kinakailangan. Brother Mon, nakikita namin ang Panginoon sa iyong buhay at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Marami pa na madadala sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong magandang Praise the Lord. Yes. halimbawa. Amen. Amen. Yes, yes, yes. Alam mo, simple evangelism is showing the people that you have Christ in you, even in a Yes. smile. Even in a smile, a very simple Absolutely. smile. People will smile back sa'yo. Yes. That has been my experience. I just, give away your smile and people will see, oh, he's smiling at me. You can make that person smile and be happy for a moment. So, yun lang po ang isa sa pwede natin gawin. O kaya mag-say good morning, Correct. Yes. good afternoon, kamusta po? Yeah. And then, whoever, basta good morning ka lang. Tapos kung gawin mo naman na parang Tagalog siya na good morning, hindi sabihin mo na good morning po, magandang hapon, good afternoon po. It sounded like Tagalog already. There's a po in the end. So, Yes. napakaganda ng buhay natin. And we thank God for giving us this wonderful life to live and to share it to others. So, sana gawin natin yan araw-araw sa pamamagitan ng kung anumang mga circumstances na nandun tayo. Pakita natin, no? Ipagsabi. Sabi nga ng kanta, ipagsabi mo, si Kristo buhay sa iyo. Yun ang Amen. kanta ni Joel Navarro. So, Mon, maraming salamat muli sa iyong Amen. I know you still have a lot of things to share. If you You're have very something welcome. new, just call me and we'll try to put you back because you have a lot of experiences. I thought of naisip ko lang ngayon na if you would like to feature some OFW na yung mga testimony nila, tapos ang audience mo, define your audience din, yung OFW, the word OFW, I would say your life is OFW, only for worship. Oh, that's nice. For worship. So it can be your blog thing, That's good. Yes, that's a very good idea. Yes. Yeah, concentrate on people na talagang mga OFW sila. That Yes. your Yes. life is only for. Perfect. Amen. That's wonderful. Tama. I'm Yes. giving that to you. Thank you so much. Muli mga kaibigan, just a reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito din ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon, 5:30. So yan mga kaibigan, tell your friends about our program. This program has been a blessing to me personally, alam mo, Kuya Dave. Amen. I think I will keep on doing this until my last breath. Hanggang kaya. Of course. So muli ay maraming salamat, Mon, sa iyong time and the opportunity to share the word of God and your life to our listeners. So Wala pong ito po. anuman. Glory to God. Glory to God. So ito po ang inyong mga kaibigan at kapatid sa Panginoon dito sa ating programa, si Ate Maru Cepeda Javier. Kasama si Dave Marcelo po. God bless you, Mon Villanueva, at ang iyong buong mga mahal sa buhay. Pagpalain ng Maraming salamat Panginoon. po. Thank Ay, you so salamat sa iyo. Diyos ti Kumuyog, Diyos ti Agnina, Ading. Amen. Yes. Patuloy ka ingatan ng Panginoon, gamitin ka niya para ipahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong talento. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, magagamit tayo ng Panginoon upang ipangaral natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay at sa pamamagitan ng ating
mga labi. Ingatan Yes. po kayo ng Panginoon at kayo samahan sa tuwina. Tulad na sabi ni St. Paul, binabakasan natin ang programa sa diwang ito. Ano man na ating sitwasyon sa buhay, Paul said, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ano man ang Amen. ating pagsubok sa buhay, ano man ang sitwasyon, sabay-sabay tayo, Kuya Mon, Ate Maru, with the Lord in our life, we We can do it. Amen. Woo! Thank you so much for joining us, and we'll see you again next week. Same time, same station. God bless us all. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.